Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, katulad ng mayamang opisyal na lumapit kay Jesus upang mapagaling ang kanyang anak, tayong lahat ay inaanyayahan din ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kaya't sa pasimula ng ating pagdiriwang, halina't dumulog sa Kanyang awa at pagsisihan ng mga nagawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha, isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan at tanim na ubas ay sila ang aani." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Tayo pong lahat. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako na kasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin, ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon
Ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakilala nila ang lahat at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa doon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kaniyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi ni Jesus sa kanya, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi po ba isang malaking kahihiyan yung tinitingala ka ng mga tao bilang makapangyarihan, pero siksikan ka sa mga taong lumalapit kay Jesus para lang makiusap na pagalingin yung anak mo? Meron naman siyang kapangyarihan, meron din siyang kayamanan, sigurado yon. Lahat siguro ng doktor pwede niyang bayaran para lang mapagaling ang kanyang anak. Pero anong nagtulak dito sa pinunong ito, mataas na pinunong ito na lumapit kay Jesus, magpakababa sa kanya para ihingi ng tulong ang kanyang anak na may sakit? Wala na pong ibang dahilan dito kundi pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay palaging kaugnay ng kababaang loob. If we cannot humble ourselves, we cannot have true faith in God. Ang mga taong mayabang, para sa kanila, sapat na yung pagsusumikap nila, sapat na yung personal nilang diskarte para maging posible ang lahat ng mga bagay kahit imposible. Sabi nga nila, pera-pera lang yan. Kayang paikutin ng pera ang mundo, sabi ng iba. Pero narinig natin sa Ebanghelyo na hindi totoo yon. May mga bagay na lampas sa kontrol ng mga tao at kahit pa marami kang pera, wala ka ring magagawa. Naalala ko tuloy nung panahon ng COVID. Yun ang realization ng mga kakilala ko, ng mga kaibigan ko. Kasi nung panahon na yon, magtataka ka, mas marami pa nga yata'y namamatay ng mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap. Yung mga taong kalye, yung mga lumaki sa kalsada, parang wala naman yata naging casualty sa kanila. Pero yung mga kayang-kayang magbayad ng doktor, yung mga ilang araw na malagi sa ospital, yung afford ang magpa-intubate at mag-respirator, wala rin namang nagawa yung pera, namatay din ang karamihan sa kanila.
Hindi ko sinasabing isinumpa ang mga mayayaman nung panahon ng COVID. Ang sinasabi ko lang, pantay-pantay tayo nung panahong yon. Nung panahong walang gamot ang isang sakit, kahit na sino, pwedeng dapuan ang karamdaman. Kaya ang mga tao noon, talagang walang ibang pinanghahawakan kundi ang Diyos. Lahat naman tayo noon, hindi natin alam kung buhay pa tayo next week, di ba? Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya isinasalalay natin lahat sa kamay ng Diyos. Lahat tayo, nilunok natin yung pride natin ng mga panahong yon. Kasi wala naman palang magagawa ang pera sa isang virus na wala namang gamot nung panahong iyon. At sana wag nating makalimutan yung experience na yon sa mga pagkakataon ngayon na parang nagiging mayabang na tayo sa Panginoon. Sa mga pagkakataong tinatamad na tayong magsimba. Sa mga pagkakataong tinatamad na tayong magdasal. Dati naman, di ba, nung panahon ng COVID, araw-araw nagro-rosary kayong pamilya. Bakit ngayon hindi na? Dahil ba wala ng virus? Dati bait-bait mo. Ngayon, balikan na naman sa pang-aaway mo, kagaya ng dati. Kailangan pa ba'y mag-agaw buhay ka para magtinu ka? Di ba? Ang punto, huwag tayong makalilimot na wala pa rin kasiguraduhan ng buhay. Oo, wala ng COVID, pero hindi pa rin natin hawak ang buhay natin. Kaya, ang buhay natin, isalalay pa rin natin sa Panginoon. Magpakababang loob tayo sa harap niya. Isang mahalagang bagay din sa ebanghelyo natin ngayon na itong kagalingan ay tinanggap dahil sa pananalig nitong mataas sa pinuno dahil sa kanyang kababaang loob. Gumaling yung kanyang anak kahit malayo ito. Ang tema naman ng pagdinilay natin ngayong linggong ito ay homecoming o ang pagbabalik tahanan. Itong lumapit kay Jesus sa kanyang pagbabalik sa tahanan, natagpuan niya na magaling na ang kanyang anak. Sapagkat nanalig siya, nagagaling yung kanyang anak. At ito yung paalala sa atin na mahal kong mga kapatid, na kahit malayo, magagawa naman ng Panginoon na padaluyin yung kanyang biyaya, na maranasan yung kagalingan ng mga taong may sakit. Kaya nga yung live streaming, hindi natin tinitigil ito. Kasi yung mga may sakit, maaaring makinabang spiritually, and sometimes even physical healing can happen through the celebration of the Holy Eucharist na pinapanood nila sa kanilang mga screen. Pero hindi ito excuse para sa mga wala namang sakit at tinatamad lang magsimba. Kaya nga palagi ko Father, di ba okay naman yung online mass? Kung gusto mo sa online langit pumunta, okay lang. Di ba? Okay, mamili ka dahil ang online mass ay para lang sa may sakit at saka sa mga inuusig sa ibang bansa. O mamili ka na lang, anong gusto mong maging? May sakit o inuusig? Kasi ito, it communicates the grace of God through modern means of communication. At hindi natin pagdududahan ng biyaya ng Diyos. Pero it applies to those people who cannot come to church. Pero kung ikaw kaya mong mag-mall, kaya mong gumala, kaya mong lumabas, pero ayaw mo lang magsimba dahil tamad ka, ang alalahanin mo, yung mataas na pinuno, kahit makapangyarihan siya, pinili niyang puntahan si Jesus. Imagine niyo yung layo ng pinunta niya. Pagkagaling niya kay Jesus, bumalik siya sa bahay niya, kinabukasan na siya dumating. Ang layo ng ipinunta niya, makita lang si Jesus. Samantalang ikaw, lalabas ka na lang ng bahay mo, sasakay ka lang ng jeep, in 30 minutes, nasa simbahan ka na, tamad ka pa. Tanda ng kababaang loob, yung maglaan ka ng oras para sa Panginoon. Ang simbahan, ang ating tahanan. At dapat, kung mabuti tayong anak ng Diyos, marunong tayong umuwi linggo-linggo. Oo, pwedeng paratingin ni Jesus ang biyaya ng kagalingan at ng kanyang pag-ibig sa ating mga tahanan, kahit malayo kayo sa simbahan. Pero kung may pagkakataon tayong bumalik sa simbahan, kung may pagkakataon tayo'y umuwi sa ating tahanan dito, sana gawa natin ng paraan. Mag-exert tayo ng effort sapagkat ang nagligtas doon sa may sakit na bata ay ang pananalig ng kanyang ama na handang suungin ang kahihiyan,
handang suungin ang layo ng daan para lang makita si Jesus at magpakababang loob upang hilingin ang kagalingan ng kanyang anak. Tayong lahat, inaanyayahan muli ng Panginoon, umuwi tayo sa kanyang tahanan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman at katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa ipinakamaliit na lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itong Kwaresma naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao na ay magtamasa nawa ng walang katapusang gantimpala, bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming mga sugat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang
upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, magkaroon kami ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin, at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mamahili ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Pumunta lamang po sa may sakristi sa gawing kanan ng ating simbahan. Para sa mga nais magkumpisal, pakiintay na lamang po ako sa kumpisalan sa may gawing likuran ng simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Panibaguhin ang kalooban ng iyong bayan, O Panginoon, at sapagkat ang iyong kalooban na sila'y hindi mahadlangan ng makamundong kaligayahan, ipagkaloob mong sila'y manatili sa iyong ninanasa sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno.